300 piso ang inilalaan ng delivery rider na si Reynaldo sa gasolina. Pero sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo nitong Martes, pangamba niya na baka mabawasan pa ang kanyang kita. Po, sobrang ramdam po yun. Mabigat yung, ano, lalo na sa amin mga rider, maliit lang ang kita. Hindi naman nagtataas si Grab, tapos tataas ang gasolina, kaya luging-lugi. Apektado rin ang kita ngayon ng taxi driver na si Anisito. Hindi kami makapagtipid kasi sa pagkatapos ng biyahe namin, magkarga kami lahat kasi may yung karelibi ko, kukunin ko kinabukasan. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dama na rin ng ilang mga bus company. Sa isang pahayag ng kumpanya ng bus, inilatag nila ang paraan para makatipid sa krudo. Kabilang na riyan ang pagpatay ng air conditioning system at makina ng mga bus sa tuwing nasa stopover o habang nagkakarga ng mga pasahero. Bubuksan lamang daw ito 5 minuto bago ang biyahe. Sang-ayon naman dito ang pasaherong si Ronel. Para sa akin, hindi naman, konti lang naman ang epekto nun. Pagpapatay ng aircon, tsaka pag-i-start ng aircon, konti lang yun. Kasi may skin din naman kami. Pero okay na din yun, sir, para makamenos. O pwede rin naman, papatayin mo lang, just in case. Konti lang. Ang paggalaw ng presyo ng petrolyo, dulot pa rin ang pagsasara ng Strait of Hormuz sa sigalot ng Iran, Estados Unidos at Israel. Mahalaga kasi ang papel nito sa kalakalan ng petrolyo sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas sa pinaka-apektado. Ang paglobo ng presyo nito, naghudyat kay Marikina 2nd District Representative Miro Esquimbo para maghain ng panukalang batas. Ito ay ang House Bill No. 8257 na layong bigyang kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Pero may papatupad lang yan kung umabot o lumagpas sa $80 ang presyo ng Dubai crude oil kada bariles sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Maaari rin itong maipatupad kung magdedeklara ng national emergency ang Pangulo kung magpapatuloy pa ang pagtaas sa presyo ng langis. Bagamat suportado ng Senado, kailangan raw itong mapag-aralang maigi. Pag-uusapan muna namin. Pag-uusapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Kung si Senator Win Gatchalian ang tatanungin, ibang usapin daw kung umabot sa 1 taon ng suspensyon sa excise tax. Maaari raw kasing mawala ang nasa 300 bilyong pisong nakokolektang buwis mula sa excise tax ng langis kung magkataon na maipatupad ito. Ang problema lang with excise tax is malaking mawawala sa kaban ng gobyerno. At mayroon ding anggulo na hindi siya equitable. Ballpark ko lang natatandaan ko last time na kasi maraming beses ito napapag-usapan. It's around 300 billion ang mawawala. So it's a substantial amount na mawawala. Ang immediate na nakikita kong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo. At least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. Yung Pantawid Pasada, kasi ang problema sa atin, hindi pa tayo nagtataas ng pasada, ng pamasahe. So, maiipit talaga yung drivers. Sa ngayon, ang panukala ay suportado pa ng mga senador, lalo pat para naman daw ito sa ikabubuti ng mga Pilipino. Jose Robert Inventor, RNG News.